Bago pa po natin simulan ang ating panibagong kwento na aking itatampok sa inyo, ay nais ko po munang humingi ng suporta sa inyong lahat na sana'y huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. Lubos po akong nagpapasalamat at ikinagagalak ko po ang inyong pagsuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat na aking mga taga-subaybay. Muli, tayo po'y nagbabalik sa ating panibagong kwento na ating itatampok dito sa At Dear Kuya Rons. Ang ating bagong kwento ay pinamagatang Mr. Wi-Fi Installer. The sweet love story that is older than the sea. Dear Kuya Ron, itago niyo na lamang ako sa pangalang Fred. 48 years old, na taga Angeles, Pampanga. Nasa 5'7" ang taas ko at katamtaman ang pangangatawan. Maputi at medyo maitsura din naman. Isa akong businessman, walang asawa at wala rin namang partner sa ngayon. Tatlo kaming magkakapatid at ako naman ang bunso. Lumaki kami na medyo marangya sa pamumuhay dahil ang aking magulang ay parehong professional at may negosyo din naman. Kaya lumaki kaming maayos at nakapagtapos ng pag-aaral. Dahilan upang nakapunta kami ng ibang bansa, partikular sa US, para makapagtrabaho at naging maayos ang aming pamumuhay doon. Maayos ang naging trabaho ko sa US. Naging manager ako sa isang malaking kumpanya. Halos 20 years din akong nagtrabaho doon. Kaya kahit papaano ay naging maayos na ang aking pamumuhay. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? After 20 years na nagtrabaho doon, ay nakapagdesisyon na akong bumalik at umuwi sa Pilipinas taong 2017 at nagnegosyo na lamang ako dito. Inaamin ko na sa 20 years na pagtatrabaho ay naging masaya naman ang buhay ko doon. Nagkaroon din naman ako ng karelasyon, ngunit hindi ito tumagal. Tahimik lamang ang buhay ko sa Amerika dahil hindi naman ako mahilig mag-night out at lumalabas lamang ako sa tuwing may family gathering or may mga imbitasyon ng mga kaibigan. Kaya naman malaki ang naipon ko at naging maayos pa rin ang buhay ko pagbalik ko ng Pilipinas. Halos 7 taon ang nakalipas nang makauwi na ako dito sa probinsya namin sa Angeles. Nakapagpatayo ako ng apartment house at may bahay akong pinaparentahan na siya namang bumubuhay sa akin ngayon. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love. Kuya Ron, bagamat maayos naman ang aking pamumuhay at meron din akong malaking bahay at sasakyan, ngunit batid ko na parang may kulang pa rin sa akin. Sinubukan ko namang magmahal at nagkaroon din naman ako ng karelasyon pag-uwi ko dito sa Pilipinas. Subalit, hindi pa rin ito naging successful at halos 2 years din kami ng huli kong partner. Masakit sa akin ang naitulot ng aming paghihiwalay. Dahil hindi naging maganda ang rason
ng paghihiwalay namin. Nalaman ko kasi at nilihim niya sa akin na pumupunta pala siya sa spa na may kasamang iba at may kakaibang ginagawa doon. Pagkatapos ko siyang tinanong ay literal na bigla na lang siyang hindi na nagparamdam. Kaya naman labis akong nasaktan dahil hindi man lang naging maayos ang paghihiwalay naming dalawa. Kaya hindi na ako umasa pa sa kanya. Unting pumapatak nang di alam ang luha. Ayokong ganito, mahal dinggin mo, nahihirapan. Kuya Ron, mula noon ay hindi na muna ako umibig pa at nag-focus na lamang ako sa aking mga negosyo. Matagal na ring panahon nang huli akong umibig at may nakarelasyon. Hanggang sa isang araw, taong 2018, ay nagpa-install ako ng internet sa aking bagong biling bahay. May tumawag sa akin na isang lalaki at nagpakilala ito. Tawagin na lamang natin siya bilang si Mr. Wi-Fi Installer. Guwapo, kulot ang buhok at may magandang pangangatawan. I found someone who knocks me off my feet. I finally found the one who makes me feel complete. Kuya Ron, inaamin ko na nang marinig ko ang boses niya ay nakaramdam ako ng kakaiba sa boses nito. Sobrang malambing at sobrang brusko ng boses niya. At natatawa pa nga ako dahil akala niya ay babae ang kausap nito. Kaya siguro ganun na lamang ang pakikipag-usap nito sa akin. Nagpakilala ko sa kanya at sinabi ko na ako si Fred at isang lalaki. Nagulat siya at tumingito ng tawad at sinabi na lamang niya na akala niya ay asawa ang kanyang kausap. Pero sabi ko naman ay okay lang at gusto ko rin namang tinatawag na ma'am. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been, 'cause we can talk it through. Noong mga oras na yon, Kuya Ron, ay umalis ako at wala ako sa bahay nang dumating sila. Kaya naman, pinakiusapan ko ito na kung pwede ay hintayin na muna ako. Sumagot naman siya sa akin ng pabiro na okay lang naman daw at maghihintay daw ito sa akin kahit pa habang buhay. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. Medyo kinilig din ako sa aking narinig at napasana all na lang ang sagot ko sa kanya. Pareho kaming nagtawanan habang nag-uusap sa cellphone at mas lalo akong nakakaramdam ng pagiging curious kay Mr. Wi-Fi Installer. Kaya naman ay dali-dali akong nag-drive papunta sa bagong bahay na aking nabili sa Angeles. Kuya Ron, halos isang oras akong nag-drive bago nakarating doon sa aking bahay. At alam ko naman kung gaano din kabisi ang mga taga-install ng internet. Kaya sobra akong nahihiya sa kanila pagdating ko doon. Nang makarating ako ay nakita ko ang sasakyan nila na nasa harap ng gate ng bahay ko. Kaya dali-dali akong bumaba at nilapitan at kinausap ko sila. Kuya Ron, pagkababa ko ng sasakyan ay nakita ko agad si Mr. Wi-Fi Installer. Nakangiti pa nga itong sumalubong sa akin
na tila ba'y hindi nabagot sa kakahintay. Nagpakilala ito at medyo humanga ako sa aking nakita at tila ba'y nawala ang pagod ko na makita ko ang itsura ni Mr. Wi-Fi installer. Humingi ako ng tawad at sinabi kong okay lang kung hindi na muna nila itutuloy ang pag-install. Sinabi naman niya na okay lang naman dahil ako na nga ang panghuli sa schedule nila sa araw na iyon. Kinamayan ko siya at doon ay naramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak ng kanyang mga kamay. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. Ooh, My first love, yeah. your every breath that I take, your every step I make. Kuya Ron, labis akong nakaramdam ng kakaiba. Nang makita ko siya, lalo na kung paano ito magtrabaho. Dalawa lamang sila na nag-install ng internet ko. At medyo natagalan pa nga ito at sa mga oras na yon ay pinagpapawisan nga si Mr. Wi-Fi installer. Nag-abot ako ng towel sa kanya at para hindi ako mahalata ay inabutan ko na rin ang kasama nito. Habang nakikita kong pinupunasan ni Mr. Wi-Fi installer ang kanyang pawis, nang bigla akong maggulat dahil hinubad niya ang kanyang damit at doon ko nakita ang maganda nitong pangangatawan. Hindi ko alam kung ano ang pakay niya ng mga oras na yon. Hindi ko rin alam kung gusto niya ba akong akitin. Nasa itaas ng bahay kaming dalawa at nasa ibaba naman ang kasama nito. Habang ipinagpapatuloy ni Mr. Wi-Fi installer ang ginagawa nito, ay hindi na nga niya sinuot ang kanyang damit muli. Kaya naman ay medyo nakakaramdam ako ng uhaw sa mga oras na yon. Araw-gabi, bakit naaalala ka't di ko malimot-limot ang sa atin ay nagdaan?